mga anak ni Yahweh El Shaddai. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen! Tagumpay po tayo dahil nandito na naman tayo sa harapan ni Lord. Amen po. Nalagpasan na naman natin ang isang linggong pagsasakripisyo sa ating mga gawain. Ano po? Amen. Kaya mga kapatid, handa na bang umawit, sumamba at sumayaw kay Yahweh El Shaddai? Amen. Sabi nga po sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po? Amen. Kaya mga kapatid, tayo na pong sumayaw at umawit kay Yahweh El Shaddai. Amen. Dahil umaapaw po ang biyaya niya sa atin. Hallelujah. Umaapaw na biyaya, lumalagas ang pagpapala, pag-ibig na kay dakila. Sa'yo, O Diyos, makikita
nandyan tayo sa Kanya, damang-dama natin yung presensya at pag-ibig niya. Amen po? Amen. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, itaas po uli natin ang ating mga kamay. Dahil tunay nga na napakabuti ni Lord. Dahil sapagkat na... Sorry po. Thank you, Lord. Dahil sa kabila ng lahat, Panginoon, napakabuti mo. Andyan ka, inibig mo kami. Tinawag mo kaming anak. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, Lord, andyan ka sa amin. Lord, sa mga oras na ito, tinataas po namin ang awiting ito sa iyo, Lord. Naway ito'y tumimo sa aming mga puso at maging gabay patungo sa iyo, Lord. Amen. Praise you, Jesus. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, matakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Muli narito kami, Ama, sa iyong banal na harapan at bukas ang aming puso, Panginoong Hesus, upang ang iyong mga salita ay pakinggan. Ilagay mo, Lord, sa puso namin ang mga salita mo na patuloy, Ama, maglalagay ng pag-ibig mo sa puso ng bawat isa po sa amin at patuloy, Ama, magbibigay sa amin ng pagnanasa na gawin, O Diyos, ang kalooban mo, gawin ang mabuting ginawa mo, O Diyos, sa amin, O Diyos, ay magawa din po namin para sa aming kapwa. Pagpalain mo kami ngayon sa aming pagtitipon sa iyong pangalan. Kasihan kami na iyong banal na Espiritu na aming maunawaan, O Diyos, ang mga salita mong aming pakikinggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nangangalap ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon at ang mabuting balita'y ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, kabanata po ay 7, simula mga talata 24 hanggang sa susunod na mga talata. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato.
Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Sige po, bigay niyo po yung pinakamainam na palakpak na papuri para sa ating Panginoong Heso Kristo. Glory to God. Dahil ang Diyos, kailanman hindi tayo tinitipid sa kabutihan. Amen? Araw-araw sagana siya gumawa ng mabuti sa buhay po natin. Amen? Nararanasan niyo ba ang kabutihan ng Diyos? Amen. Sige, lahat ng nakakaranas, pwede nang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Yan. Salamat sa dakilang Diyos at muli ang salita niya ngayon ay atin na naman mapapakinggan. Amen? Amen. Salita ng Diyos na patuloy po na kung saan ay naglalagay sa puso natin ang pagnanasa na magawa ang kanyang banal na kalooban. At ang sabi po dyan, yung bahay po na kung saan hindi nakatayo sa bato ay mawawasak pagdating ng matitinding pagsubok. Pero yung bahay na, ang bahay na nakatayo sa bato, pagdating ng matinding pagsubok ay hindi mawawasak. Amen. Amen. Pero yung bahay na nakatayo sa buhanginan, na kung saan ay pagdating na matitinding pagsubok, ito po ay mawawasak. Amen? Kung tayo po siguro papipiliin ngayon, hindi tayo papayag na yung ating bahay na itatayo ay itatayo natin kung saan ay mawawasak ito. Amen? Amen. Bagkus pipiliin nating itayo po yan kung saan po yan ay mananatiling matatag na kahit anumang daanan na pagsubok. Amen? Anumang unos ang dumaan dyan ay mananatiling matatag at nakatayo ang bahay pong iyan. Sa atin po, ang sabi po, ang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, ang sabi po dyan, ay taong itinatalaga niya ang kanyang sarili para gumawa ng mabuti. Amen. Amen. Ang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita po ng Diyos ay taong itinatalaga niya sa Diyos ang kanyang sarili para sa paggawa ng mabuti. Na ang sabi po sa aklat po, sa sulat po sa mga gawa, si Kristo ang batong panulukan. Amen. Na kung ang buhay lang natin ay nakaugnay, amen, nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo, nakatayo po dito sa batong ito, mga kapatid, at walang ibang tinutukoy na bato dyan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ang pundasyon ng buhay po natin ay walang iba, kundi yung ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi dyan, ang taong may ugnayan sa ating Panginoong Jesus ay taong tulad din ni Jesus na kung saan, mga kapatid, ay hindi natitinag sa paggawa ng mabuti kahit sa matindi gitna ng mga pagsubok na kanyang dinaraanan. Amen? Tulad ng Panginoong Jesus na kung saan po ay hindi natitinag sa paggawa ng mabuti. Amen. At yan ang buhay na kung saan dapat, mga kapatid, ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen. Isang matatag na kung saan tahanan, na kung saan, kapatid, ay nananatili sa tahanang iyan, walang ibang naghahari sa tahanang iyan, kundi ang kabutihan, mayroon ang Diyos. Amen. Ang ating Panginoong Jesus ay meron siyang misyon sa daigdig po na ito. At ano ang misyon po ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 1, talata 21, ang sabi po, ipapanganak siya, may manganganak ang isang babae ng isang lalaki at ito'y tatawaging Hesus at siya po ang magliligtas sa kanyang bayan. Amen. Ang kanyang misyon po ay magliligtas siya. Amen.
ililigtas niya ang kanyang bayan. Na kung saan mga kapatid sa ating Jesucristo, yung mission po na yan ng Panginoong Jesucristo ay magkakaroon lamang iyan ng katuparan, magaganap lamang po iyan mga kapatid, magtatagumpay lamang ang ating Panginoon sa mission pong iyan kung gagawin niya ang kalooban ng Diyos. Kung mabubuhay siya o tutuparin niya at susundin ang salita ng Diyos, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, na sabi niya, na parito ako hindi para pawalang bisa ang salita ng Diyos, amen? Ang utos ng Diyos sa pangitan po ng mga propeta, sa pangitan po ni Moises, mga kapatid, kundi naparito ako para ipaliwanag at ganapin. Hindi lang basta ipapangaral iyan sa atin ng Panginoong Jesucristo, kundi mismo mga kapatid, siya po mismo isasabuhay niya ang salitang iyan para magkaroon iyan ng katuparan ng ang pagliligtas na kanyang gagawin ay makamtan ng lahat ng tao. Amen? Magkaroon ng katagumpayan. Ngayon kung ang buhay natin ay nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 9, talata ay 4, ang sabi po ng Panginoong Hesus, dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Amen. Ang sabi niya, dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Ano ang sabi niya? Dapat kaisa ka niya. Dapat kasama ka niya na gagawa nito. Amen. Yung mabuti na yan na ninanais ng Diyos sa pamamagitan ng gagawing pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng tao, sa daigdig po na ito, ang sabi ng Panginoong Jesus, gusto niya kaisa ka niya ang gagawa ng mabuting iyan. Amen. Papayag ka ba? Sinong papayag na makaisa ng Panginoong Hesus na gawin iyan? Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Sa atin po, ang salita po ng Diyos, ang sabi po dito, ang salita po ng Diyos, ang gumagawa nito, nakikinig at nasasagawa po nito ay tulad ng isang taong matalino. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, matalino ka ba? Ano sagot niya? Amen. Amen. Lahat po tayo dito ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Kaya niloob ng Diyos makarinig tayo, makarating sa atin ang kanyang salita kasi gusto niya maging matalino ka. Amen. Kasi kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, yun ang malaking problema, mga kapatid. Amen? Isang malaking kamangmangan po iyon, mga kapatid, sa ating Jesucristo, na kung saan tiyak ang buhay natin ay mapupunta sa tiyak na kapahamakan. Pero hindi loob ng Diyos na kung saan mabuhay tayong may katalinuhan sa pamamagitan na kung saan ang salita ng Diyos ay inihahatid niya sa bawat isa po sa atin. Amen. Papurihan natin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang hatid ng salita ng Diyos sa puso ng tao? Anong inihahatid ng salita ng Diyos sa puso ng tao? Sa bawat isa po sa atin. Ang salita ng Diyos ay pwede nating tanawin na ito'y isang binhi ng pag-ibig. Amen. Kung ito ay isang binhi ng pag-ibig na ang sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Sa simula pa naruroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Amen. Kaya kung ang salita ay Diyos at ang Diyos ay pag-ibig, yung salitang dinadala ng Diyos sa puso po natin ay binhi ng pag-ibig. Amen. Nagdadala po iyan ng pag-ibig sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya kung tayo po mga kapatid ay pinaghaharian ng pag-ibig na mula sa Diyos. Ano? Kasi meron din naman atang pag-ibig na hindi mula sa Diyos. Hindi po ba? Pero mas maganda na taglayin po natin ang pag-ibig na galing po sa Diyos at tinataglay po yan ng mga tao na kung saan po ay pinakikinggan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya ang taong pinaghaharian ng pag-ibig po ng Diyos, mga kapatid,
Uulitin ko po, hindi natitinag sa paggawa ng mabuti. Hindi natitinag sa paggawa ng mabuti. Amen? Dahil ang sabi ni San Pablo sa Roma chapter 13 verse 10, ang sabi niya riyan, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Punong-puno iyan ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag yan ang kasama mo, mapapabuti ka. Amen. Di po ba mapapabuti ka, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, sapagkat pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Hesukristo. Sa atin po, ang tao po na kung saan ang salita po ng Diyos ay pinakikinggan at isinasabuhay, ito po yung tao at yung tao na ito na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari po sa kanya para magawa yung mabuting nais po ng Diyos. Ang taong iyan ay yan po yung taong may pusong hindi nasasaktan. Amen? Hindi nasasaktan. Taglay nyo ba yun? Mga kapatid, minsan po, kasi bago pa lang ako dito sa gawain noon. Nung ako po'y bago pa lang sa gawain, sumasama pa lang ako sa mga preacher po noon. Tagadala ng minsan ng kanilang mga portfolio po ng mga preacher po. May napuntahan kaming isang prayer meeting. Matapos po yung prayer meeting, kinausap ako ng isang workers. Ang sabi niya sa akin, gusto mo ba maglingkod sa Panginoon? Sabi ko, binabala ko po na maglingkod, na kung saan ay parang gusto ko mag-trainee. Kasi sumasama pala ako noon. Ang sabi niya sa akin, kung gusto mo maglingkod sa Diyos, kinakailangan ang puso mo ay durog. Nahirapan ako, unawain po yun. Kinakailangan, may taglay daw akong pusong durog. Ang sabi niya ganun sa akin. Nahirapan po akong unawain kung anong ibig niyang sabihin, mga kapatid. Subalit ito po ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Ang sabi niya, kasi ang pusong durog, kahit anong gawin sa iyo ng iyong kapwa, hindi ka masasaktan. Kahit anong gawin sa iyo ng iyong kapwa, ay hindi ka masasaktan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi niya, yung buhay na dapat mayroon ka, na kung saan ay nais mong gamitin para paglingkuran ang Diyos, yung buhay na yan ay hindi na dapat para sa iyo. Kundi ang buhay na iyan ay dapat para na iyan sa Panginoon upang gamitin para sa kabutihan na nais niyang gawin natin sa ating kapwa. Amen? Sabi ko mukhang napakahirap ata ng batayan na iyon. Amen? Paano kaya darating yun sa buhay ko? Na alam po natin, sinasabi po ay ganito. Ang sabi, ang sino mang gustong sumunod sa Panginoong Hesus, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Kasi hindi na para sa kanya yung kanyang sarili, kundi para na sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito, may babasahin po ako sa inyo sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanata po ay 9, at talata po ay 54. Sinasabi ang ganito, sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya, humayo sila at pumasok sa isang nayon ng Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungong Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas. Purihin natin ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay papunta sa Jerusalem, dadaan sila sa Samaria.
At yung may ilan sa mga alagad ng Panginoong Hesus na una na sa Samaria para na kung saan ipaghanda siya roon ng mapagpapahingahan. Pero ang Panginoong Hesus ayaw tanggapin doon. Ayaw tanggapin ang Panginoon ng mga Samaritano sa lugar na iyon. Kaya nung malaman ito ng dalawang alagad, ang sabi nila sa Panginoong Hesus, payag ba kayo na magpababa kami ng apoy para pugnawin sila? Payag ba kayo? Ang sabi ng Panginoong Hesus, bumaling siya sa kanyang mga alagad at sinabi, hindi ninyo nalalaman kung anong espiritu ang mayroon kayo. Amen. Kung anong espiritu ang mayroon kayo, ang sabi ng Panginoong Hesus. Dito po, ang Panginoong Hesus yung nire-reject nung sandali po na yon. Pero ang nasaktan, yung kanyang mga alagad. Amen? Yung nasaktan yung kanyang mga alagad. At dahil doon, nung sandali na yan, gusto ng kanyang mga alagad na magpababa ng apoy para yung mga taga roon ay pugnawin. Amen? Nakikita niyo po iyon? Sila ang nasaktan. Pero ang Panginoong Hesus, nung sandali po na yan, hindi nasaktan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad? Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako naparito para ang tao ay ipahamak, kundi iligtas. Na parang pinaparating ng ating Panginoong Hesukristo, ayaw man ako tanggapin ng mga taong iyan, ako'y para pa rin sa kanila. Amen. Ako'y para pa rin sa kanila. Pag sinasabi niyang ako'y para pa rin sa kanila, kinakailangan ko pa rin gawin kung anong nararapat na mabuti para sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At bakit ganon yung nagagawa ng Hesukristo, yun ang kanyang pagtanaw doon sa kabutihan, mga kapatid, na kinakailangan magawa ng ating Hesukristo, sapagkat ang sabi po dyan, ang espiritu na kung saan naghahari sa Panginoong Hesus, hindi katulad ng espiritong taglay ng mga alagad. Amen. Ang espiritu na galing po sa Diyos, anong dala-dala nito sa buhay natin? Ang sabi po ay ganito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Amen. Ito yung taglay ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, iba yung espiritong taglay nyo. Amen? Na kung saan nag-uudyok na magalit ng mga tao pong ito, yung kanyang mga alagad sa mga taong ayaw tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, dapat ito ang espiritong taglay ninyo. Amen. Na kung saan ang dala-dala po sa bawat puso ng tao ay pag-ibig. At ang sabi, ang tao na kung saan sa puso niya nabubuhay ang pag-ibig ng Diyos, taong hindi nagtatanim ng galit. Amen? Ang sabi po dyan ay matyaga at magandang kalooban. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ating Panginoon. Sa isang bahagi po sa Lumang Tipan, sa sulat po sa Pangalawang Hari, na Kabanata 6, si Eliseo po ay isang lingkod po ng Diyos. Isang araw po ay, sila po ay dinidigma, nais po na digmain ng Syria. Kaya isang araw, nung magising si Eliseo at ang kanyang tauhan, nakita ni Eliseo na ang kanilang lugar ay kinukubkob ng kanilang kaaway. Kaya natakot yung kasama ni Eliseo. Ang ginawa naman po ni Eliseo nung sandali na yan, nanalangin po si Eliseo para na kung saan buksan ng Diyos yung pananaw ng kanyang katulong. Kaya nung manalangin si Eliseo, nakita po ng katulong ni Eliseo na yung nakapaligid sa kanilang mga kaaway ay mga mandirigma na galing sa langit. Amen. Kaya lumakas ang loob niya.
Pero si Eliseo nung sandali na yan, nanalangin siya na ang kanyang panalangin, bulagi ng Diyos ang kanilang mga kaaway. Kaya nung manalangin siya, yung kanilang mga kaaway ay binulag ng Diyos. Ngayon, habang sila bulag, pinapatnubayan sila na kung saan papunta po ng Samaria. Nung nakarating na sila doon, nanalangin ulit si Eliseo na buksan na ang kanilang paningin. Nung makita nila na doon na sila sa Samaria po, natakot po sila. At ang sabi ng hari doon sa Samaria kay Eliseo, anong dapat kong gawin sa kanila? Patayin ko ba sila? Ang sabi ni Eliseo, huwag mo silang patayin. Pakainin mo sila at hayaan bumalik sa kanilang Panginoon. Amen? Yung kaaway na yon, nung sandali na yon, na ang kanilang layunin nung sandali na yan, ay salakayin pong ito mga kapatid, ang bayan po ng Diyos, pero nung sandali na yan, yung kanilang masamang balak ay ginantihan ng kabutihan. Ginantihan ng kabutihan. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, huwag mo silang alapatan ng kamay, huwag mo silang patayin, bagkus ang gawin mo, pakainin mo sila at pabalikin sa kanilang hari. Amen. Kaya nung ginawa ito ng hari nung sandali na yan, yung kabutihan pong iyon, magmula noon, hindi na sila dinigma ng mga taga-Syria. Sa atin mga kapatid, ito ang nais po ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad, nung sandali na yan, hindi nyo kilala kung anong espiritu mayroon sa inyo. Amen. Ayaw man ako tanggapin ng mga taong ito, ayaw man ako kilanli ng mga taong ito, kailangan pa rin nila ako. Amen. At dahil kailangan nila ako, gagawin ko pa rin para sa kanila kung ano ang mabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, kahit inaaway mo ako, mahal kita. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Di po ba na kung saan ito ang hangarin sa atin ng ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Pangalawa po ay ang puso po na iyan na kung saan nakatayo sa salita po ng Diyos, pinakikinggan, isinasabuhay po ang salita po ng Diyos, ang buhay na kung saan nakaugnay sa Panginoong Jesucristo, yan ang pusong punong-puno ng pangunawa. Amen. Punong-puno ng pangunawa. Kayo po ba'y maunawain? Sige, taas ang kamay ng mga maunawain. Tingnan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Ang sabi po rito sa Ebanghelyo ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 23, talata po ay 34. Sinasabi po ng salita po ng Diyos ay ang ganito. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang sabi po diyan, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Makikita natin sa isang puso na maunawain, hindi siya basta-bastang humahatol. Amen. Hindi niya basta-bastang hinuhusgahan ang kanyang kapwa, anumang pagkakamali ang nagawa po nito. Amen? Kasi napakahirap nga naman ang buhay minsan. Minsan may mga tao tayong hinuhusgahan, di po ba? Dahil sa kanilang ginagawa, bakit nagawa po nila iyon. Pero minsan hindi natin sila masisi kasi sa mga nagiging karanasan meron po sila. Amen. Sa nagiging sitwasyon minsan na mayroon po sila mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang ating Panginoong Kristo, kapag yung tao po nakikita niya sa ganitong kalalagayan, hindi niya hinuhusgahan. Ang ginagawa ng Panginoong Hesus, sinisikap niya kung paano matulungan. Amen. Kung paano matulungan doon sa kalalagayan niya pong iyon, nang sa ganon, mahango pa doon kung ano man yung masama o kasamaan na ginagawa na magdadala sa kanya, maari sa tiyak na kapahamakan. Kaya yan ang ating Panginoong Jesucristo, nauunawaan sila ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Ang sabi po ni San Pablo,
Sa Aklat ng Roma, Kabanata 7, Talata 20, sinasabi ni San Pablo ay ang ganito. Ang sabi niya, ibig kong gawin yung mabuti. Pero yung mabuti na gusto ko, hindi ko magawa. Amen? Yung masama na ayaw ko, yun ang nagagawa ko. Paano nangyayari iyon? Amen? Wala naman sigurong taong gustong maging masama. Amen? Pero ang sabi ni Pablo, alam niya kung ano ang mabuti. Pero yung mabuti, hindi niya nagagawa. Yung masama na ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. Ang dahilan, sabi ni San Pablo, dahil ang kasalanan ang siyang nananahan sa kanya. Dahil ang kasalanan ang naghahari sa kanya. Alam ng Diyos na ang tao'y mabuti. Amen. Ang tao'y hindi likas na masama. Likas na mabuti ang tao. Pero ang tao hindi lang nagagawa ang mabuti dahil sa kasalanan na naghahari sa kanyang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na alam ng Panginoong Hesus, hindi iyan kagagawa ng taong iyan. Kagagawan iyan ng kasalanan na kung saan umaalipin sa kanya para siya maging instrumento sa paggawa ng kasamaan. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo? Ang kanyang dalangin ng sandali na yan, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Dahil hindi yan kanilang kagustuhan. Amen? Kundi yan dahil sa kasalanan na umaalipin sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. May mga tao minsan, mga kapatid, na kung saan ay tawag po nito, malayo ang puso nila sa atin. Amen. Malayo ang puso nila sa atin. Sabihin na lang natin, minsan wala tayong lugar sa puso po nila. Amen. Na mga tao na minsan, kahit anong gawin mong mabuti, hindi sila masaya. Kahit anong gawin mong mabuti sa kanila, walang halaga sa kanila. Amen. Kasi wala ka sa puso po nila, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Pero ang tanong, mga kapatid, yung mabuting ginagawa mo para sa kanila, alam mo yun ang makakabuti sa kanila. Pero kung hindi sila masaya, hindi nila pinahahalagahan, kinakailangan pa rin ba nating gawin? Kailangan pa din ba nating gawin? Kailangan. Amen? Kasi yun ang makakabuti sa kanila. Amen? Dahil yun ang makakabuti po sa kanila, dapat ipinagpapatuloy natin gawin iyon para sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Dahil alam po natin na kung saan, kung wala nang gagawa niyon sa kanila, kung hindi mo gagawin iyon sa kanila, sino pa ang gagawa sa kanila ng ganon? Amen? Ulitin ko nga po. No, ang sabi po ng dalawang babae, na kung saan ay naroon sa tapat ng aming tindahan noon. Bumili lang umagang-umaga, pero nung bumili, hindi umalis agad. Nagkikwentuhan yung dalawa. Ang sabi ng isang babae, kung ako ang asawa ng asawa mo, matagal ko na hiniwalayan iyan. Hindi ko pagtitiisan ang ganyang uri ng tao. Ang sabi niya, may karapatan ka rin lumigaya. Ang ganda pakinggan, ano? Hindi po ba, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo? Pero minsan kasi nagiging makasarili tayo eh. Amen. Na kung saan ay, minsan, hinahanap lang natin kung saan tayo masaya. Amen. Ngayon, dahil yun ang kanyang payo, ang sabi naman ng isang babae, pag iniwan ko siya, paano naman siya? Sinong gagawa sa kanya ng mabuti? Sinong uunawa sa kanya? Amen? Kung may gumagawa nga sa kanya ng ganyan, nagkakaganyan pa siya. Amen? Parang minsan, di ba, sabi ni Lord, sa kasalan, di ba, magsama kayo sa hirap at ginhawa. Di ba? Pero minsan siya na lang doon sa ginhawa, ikaw ang na pinahihirapan. Ano? Pero ang mahalaga doon, kapatid, kahit ikaw ang pinahihirapan, kapatid, yung salitang binitawan mong magsasama kayo, pinaninindigan mo. Amen. Pinaninindigan mo na kung saan alam mo, yun ang tawag nito, yun ang susi para patuloy mo magawa sa kanya ang mabuti. Kaya sabihin niya, sino na lang magmamahal dyan?
Sinong uunawa dyan? Sinong gagawa ng mabuti dyan? Kapag iniwan ko yan. Diba? Sabi niya, hindi naman siguro sa lahat ng panahon ganyan siya. Yun ang masarap na salita doon. Amen? Yung salita niya na, hindi naman siguro sa lahat ng panahon ganyan siya. Ang sagot ng kanyang kausap na nag-uudyok sa kanyang iwan na, ang sabi niya, bahala ka, ang tigas ng ulo mo. Ano? Diba? Bahala ka, ang tigas ng ulo mo. Pero ang sabi niya nga, ay ganito lang, hindi naman siguro sa lahat ng panahon, ganyan siya. Ibig niyang iparating nung sandali po na yun doon sa kanyang kausap, habang may gagawa dito ng mabuti. Darating ang panahon, matututo yan gumawa ng mabuti. Magbabago iyan. Habang walang nagsasawang gumawa sa kanya ng mabuti, habang may nagpapadama sa kanya ng pagmamahal, matututo din. Amen. Ang tao na yan, pagdating ng panahon, magmahal tulad ng pagmamahal na ipinapadama mo sa kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag yan po ang pundasyon ng ating, amen, buhay, paglilingkod sa Diyos, hindi ka matitinag sa paggawa ng mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang tao na kung saan nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay po ito yung ang taong tapat na nagmamahal sa Diyos. Tapat na nagmamahal sa Diyos, at ang tao po na tapat na nagmamahal po sa Diyos ay kung saan, mga kapatid, tapat na sinusunod ang kalooban po ng Diyos at buong tapang na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Buong tapang na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Gawin niyo ang aking mga utos. Sila Pedro, nung sila po ay hirangin po ng Diyos sa gawain po na ito, sa mission pong ito, naranasan nila Pedro po ang makulong. Amen. Naranasan nilang hinahagupit po sila Pablo po, naranasan po yan nila Pablo. Na minsan nakakulong po sila Pedro po, at nung sila nakakulong, binalaan po sila na wag na silang mangaral tungkol kay Jesus. Amen? Wag na silang mangaral. Dahil kapag ginawa nila iyon, mayroon pang mas masamang mangyayari sa kanila. Subalit ang sagot ni Pedro at ni Juan nung sandaling iyan, ang sabi niya, alin ba ang mas mabuti? Sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos? Amen. Kaya nung pinakawalan si Juan at si Pedro nung sandali na yan, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at sila'y sama-samang nanalangin. Ano yung panalangin nila Pedro nung sandali na yan? Ang kanilang panalangin, bigyan sila ng Diyos ng tapang. Amen. Tapang na kung saan, mga kapatid, kahit sila binabalaan nung sandali na yan na huwag ipangaral ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat, kapatid, yung pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang tunay na mabuti. Bakit po? Dahil yun ang susi ng kaligtasan ng lahat ng tao. Amen. Kaya humihingi sila ng tapang na kung saan bigyan sila ng Diyos ng tapang na maipangaral pa rin ang mabuting balita kahit sa panganib, mailagay sa panganib ang kanilang buhay. Amen? Yan ang taong hindi natitinag. Ano mang unos, ano mang pagsubok meron sa paligid niya, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, tatayo at tatayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ipaglalaban ang mabuti pong iyan, mga kapatid, alang-alang po sa kalooban ng Diyos. Amen. Na ang bawat isa po sa atin naririto, tinawag tayo ng Diyos sa gawain pong iyan. Tinawag niya tayo para yung kabutihang iyan sa pamamagitan natin ay patuloy mahayag. Amen. Maranasan ng bawat taong nasa paligid po natin. Si Pablo po, minsan sabi ni Pablo, naranasan ko ang gipitin magkabi-kabila. Amen. Pero hindi nagagapi. Naranasan ko mabuwal pero hindi tuluyan. Naranasan ko bumabagsak pero hindi tuluyan, nabubuwal, tumatayo pa rin. Amen. Kaya anong sabi ni San Pablo? Ang sabi niya, hindi sa naganap ko na lahat. Hindi sa nagawa ko ng lahat, kundi ang ginagawa ko ngayon ay ang magpatuloy. Ay ang magpatuloy. Kinakalimutan ang nakaraan
at nagpapatuloy. Kinakalimutan nakaraan. Kung anumang naranasan nung nakaraan, kinakalimutan na. Amen? Bagkus kung anong hinaharap na dapat harapin para nakabutihan na dapat gawin, yun ang hinaharap. Amen? Hindi niya na sinasabi, itong ginawa ko, ako may gawa noon, ako may gawa niyan. Kay Pablo wala yan. Kay Pablo wala yan. Hindi niya tinitingnan kung anong ginawa niya kahapon. Ang tinitingnan niya kung ano pang dapat niyang gawin ngayon na mabuting ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na kung saan, kapag hindi natin tinitingnan yung kung ano pang nagawa natin, isa lang ibig sabihin yan, kinakalimutan mo ang ukol sa iyong sarili. Hindi mo itinataas ang iyong sarili. Kundi patuloy mong inilalagay ang iyong sarili sa kalalagayan ng pagiging alipin na kung saan patuloy naghahangad magawa araw-araw ang nais ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At dito sa samahan po nating ito, na kung saan tayo tinawag ng Diyos sa gawain pong ito, yan ang nais ng Diyos, na kung saan huwag tayo magsawang gawin sa isa't isa ang mabuti. Amen? Na makapagbibigay sa atin sa gawain po ito sa bawat isa ng patuloy na kalakasan ng atin pong pananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, magpapatatag ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na kahit sa gitna ng pagsubok, masasabi ng taong iyan, dahil andyan ka, magagawa ko ito. Amen? Dahil andyan ka na kung saan nakukuhugutan niya ng lakas, nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ang tao niyan ay hindi susuko na kung saan mga kapatid, ipagpatuloy ang ugnayan meron siya sa Diyos, ipaglaban ang pagmamahal niya sa ating Jesucristo sa patuloy ng paggawa ng mabuti. Amen? At nais ng Diyos, maranasan niyan ng bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Damhin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Damhin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Damhin mo at tanawin mo sa buhay mo ngayon ang mga kabutihan na ginawa sa iyo ng Diyos sa panahon sa gitna ka ng mga pagsubok, sa panahon na ang buhay mo ay down na ang buhay mo noon na tila bagay walang pag-asa. Tanawin mo kung paano kumilos ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Kapag natatanaw natin yan, isa lang masasabi natin, patuloy ako maglilingkod sa Diyos. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God.
maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Ang aming nanay maglilingkod sa Diyos. Ang aming nanay maglilingkod sa Diyos. Ang aming nanay maglilingkod sa Diyos. Ito ang aming dalangin, dakilang El Shaddai, na maging ang aming buong sambahayan ay makilala ka at ikaw ay paglingkuran. Ang aming buong sambahayan ay magiging instrumento sa paggawa ng kabutihan, nais mo dakilang Diyos. Maghari ka sa buhay po namin at punuin mo ang puso namin ng pag-ibig mo, Diyos. Pag-ibig na kung saan patuloy magbibigay sa amin ng pagnanasa na magawa ang mabuti sa sino paman. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy mo kaming baluti ng banal na dugo ng aming Penso Kristo at patuloy ang kamay mo, kamay ng patuloy manatili na may hawak ng buhay po namin, O Diyos, upang kami ingatan, ilayo sa masama. Patuloy, Ama, na kung saan ang lahat ng aming pangangailangan ay patuloy mong maiabot sa bawat isa po sa amin. Biyayaan mong lahat, O Diyos, ng kalakasan at magandang kalusugan habang kami, O Diyos, ay nasa bansa pong ito, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin namin, samahan mo po kami, punuin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na mabubuting bagay na kanilang kailangan. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit, pagpalain mo ang kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoon, at sa kanilang pinaglilingkuran, ang pag-ibig mo, Diyos, ang patuloy na manahan, Panginoong Jesucristo, nang ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Diyos, ay maipadama din po, Panginoon, sa mga kapatid ko pong ito, dakilang Diyos, sa mga lingkod mo na tinawag sa dako na ito, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit. Maraming salamat. Taas po natin ang lahat ng bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Dakilang Ama naming nasa langit, narito po ang kahilingan ng bawat isa. Kahilingan na buong puso kaming nananalig, nang hindi magagawa ng tao ay magagawa mo sa amin. Kaya ang lahat na ito, Ama, ay amin po na inaangkin, may ipagkakaloob mo sa amin ngayon, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Kung paano mo, O Diyos, ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesus, ganun po namin inaangkin ngayon ang aming kahilingan sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, iyon ang ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri sa kabutihang itong ginagawa mo sa amin at patuloy mo pang gagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Hallelujah. God bless po. Salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Dasalin natin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyon makapangyarihan.
makapagsasabi sa kanyang Panginoon moong katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood yon mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupay nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikda ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Oh, God bless us all. See you next Friday. Sa Psycho po Friday. tayo. Sa next Friday. Sumama And sa see you ano, sa tomorrow UWA. sa Sa UWA. Psycho Sacred Heart Church. Tama tayo Bye. lahat sa